Yeah, eh. Ah. Tagumpay ang paglipat ng host. Sinuportahang World Female Power Novel. Kapangyarihang pinapaboran sa mundo. Si Kuya ang emperador ay ako lamang ang mahal. Ang host ay isang obsessed na male side character. General ng Hilaga na si Fang Zi. Simulang kapital, 530,000 hukbong pangilid sa Hilaga. Side quest, ipaghiganti ang ama. Ultimadong layunin, maging emperador. May 530,000 mandirigma sa ilalim ko. Grabe, napakaastig ng simula nito. Simula ng pagkuha ng alaala ng orihinal na may-ari. Ang orihinal na si Fang Zaye. 3 araw mula ngayon, lasunin ng madrasta na si Liu Wenhui ang kanyang ama si Fang Daowen. Nasa likod nito si Liu Wenhui at ang emperador. Ang orihinal ay obsessed sa pag-ibig, na in love sa subordinate na si Liu. Pero si Liu ay gusto ang emperador. Pwedeng magkalat ng chismis kasama ang emperador na magre-rebelde ang orihinal. Bawiin ang kapangyarihan sa hukbo. Palakasin ang puwersa ng emperador. Sa huli, tanga ang orihinal, na tuluyang mamatay ang ama. Iniwan siya ng mahal niya, at siya'y pinatay na rin ng emperador. Namamatay siyang parang aso sa kalye. Grabe, anong kwento ng kapangyarihan ito? Fang Zi, may utos ang kanyang kamahalan. May sariling sandatahang lakas ka. May balak kang magrebelde. Inuutusan kang alisin agad ang sandata. Ibaba ang kapangyarihan sa hukbo. Sumakay ng bilangguan pabalik ng kabisera. Hintayin hatulan. Itong 530,000 sundalo sa ibaba. Kasama ng tatay kong lumaban at nabuhay sa patayan. Ang hukbo ng Hilagay binuo ni Fang Daowen. Ilang daang labanan ang dinaanan. Pati mismo ang emperador. Ang ama mo ang nagpasakop ng bayan para sa kanya. Pinakamataas na katapatan. Fang Zi, bingi ka ba? Eunuch, sinabi mong dalhin ako pabalik ng kabisera. Ito ay dahil sa awa ni kanyang kamahalan. Pinapayagan kang mamatay ng buo, malaking biyaya na yan. Inirerekomenda ng sistema ang mainam na plano. Ibaba ang kapangyarihan sa hukbo. Bumalik sa kabisera para magluksa. Iwasan ang tapang nila. Sa loob ng 3 taon, mamatay ang emperador at magtagumpay ka. Haha, success rate 71.4. 530,000 sundalo sa kamay ko. Iwasan ko raw tapang nila? Fang Zi, anong pinagsasasabi mo dyan? Kung maglakas loob kang tutulan ang utos, paparusahan kang traidor, papatayin pati iyong pamilya. Mga tiyuhin at pinsan na sumama sa tatay ko. Magre-rebelde ang pamilya Fang namin. Hindi pa malamig ang bangkay ng tatay ko. Kukunin na ang kapangyarihan ko sa hukbo. Pinapauwi akong pilit. Mga traidor ang may kapangyarihan. Masamang emperador. Anong dapat gawin? Tanggalin ang mga traidor, suportahan ang emperador. Ayusin ang pamahalaan, palayasin ang mga traidor. Imbitahin ang emperador at ayusin ang pamahalaan. Palayasin ang mga traidor at muli ayusin ang pamahalaan. Palakasin moral ng tropa. Permanently taasan ang lakas ng buong hukbo ng 50. Gantimpala, 1,660,000 talim ng palaso. Gantimpala, walang katumbas na hukbo skill. Ayos tong reward na to. Noong unang panahon, mahalaga ang mga palaso sa digmaan. Sa dami nito, pwedeng-pwede gumawa ng arrow formation. Ano tong unlimited army skill na to? Kapag moral ng tropa ay 100, magigising ang buong hukbo sa walang katumbas na lakas. Lalakas lagpas tao. Ang pinakamalakas ay si Lubu, kasalukuyang morale 30. Di ako nag-expect ng gantong gameplay. 530,000 lubu. Grebe, sa panahong ito ng armas, hindi lang wala ng katapat, pati maging isa buong mundo madali lang. Tara, dali, ipadala ang balita sa emperador. Nag-alsa na si Fang Zi. Sino pa gusto magdala ng utos ng eunuch na ito? Fang Zi, nangahas kang patayin ang sugo ng emperador. Mabigat na kasalanan yan, buong angkan papatayin. Mga kasama, dakpin siya. Yaya. Lahat ng tropa makinig, umusad ang kabalyerya. Target, kabisera. Linisin ang paligid ng emperador, ayusin ang pamahalaan. Oh. General Fang Zi, ang rebeldeng iyon, mag-isa lang sumisigaw sa labas ng lungsod. Mukhang nakatakas mula sa eunuch. Buti na lang, tatay niya dati pumigil sa kita ko noon. Ngayon, nahuli ko siya. Malalasap niya ang sakit. Uy, si Little General Fang pala to. Ba't di ka na lang sa Hilaga? Nagpapalipad ka pa ng kabayo dito sa Ningbao. Wang Yi, ikaw ba magbubukas, o kailangan pa naming gibain? Ikaw lang. Gigibain ang pinto namin, ang batang to, magaling magyabang. Hahaha. Kalma lang, Little General Fang. Alam mo naman, pagod ang mga tao naming nagbabantay. Mag-iwan ka ng 500,000 tael para pampagod. Agad kong bubuksan ang pinto para makalagpas ka. Oh, General, totoo ba yan? Kunin ang pera. Paano sa court yan? Siyempre, kukunin ang pera, uhulihin din siya. Pagkaabot ng pera, agad kong igagapos, ipadadala sa emperador. Tiyak paparusahan ako ni emperador. Tawag dyan, isang bato, 2 ibon. Haha. 50 tael, wala noon. Wag ka masisi kung sundin ko batas. Pwede bang iba na lang? Anong iba? 1,660,000 palaso, pwede ba? Haha, hahaha, 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 ha. Pana. Hahaha. Bilis, bilis.
Tama na, tama na. Bubuksan ko, bubuksan ko. General Fang, patawad na, Kuya Fang. Naligaw lang ng landas, handa akong sumuko. Handa akong maging tagapanguna. Tulungan ang general sa pagsuko. Si Lisi ang tagapagtanggol ng Nings, kabrad ko. Tunay na kapatid sa sumpaan. Tulungan sa pagsuko. Matataas ang pader ng Nings. Sobrang magastos ang marahas na atake. Kung ako ang kakausap, sure na sure. Tinuturuan mo ba akong gawin ang trabaho ko? Congrats, host. Nilinis ang mga tiwaling opisyal. Positibo 1-0 sa moral ng tropa. Unlock, walang katumbas na hukbo, morale 4 na po. Mukhang, lakas at tagumpay, pareho nagpapataas ng morale. Nakuha ang gantimpala, giant battering ram para sa lungsod. 1-0 blueprint ng paggawa, malaking instrumento sa gera. Sobrang lakas para sa gate o pader. General, emergency report. Nahulog na ang Ningbao sa kalahating araw. Patay si General Wang Jian. Kalahating araw lang. Ilang bersyento ang hukbo ni Fang Zi ang ginamit? Ayon sa mga sundalong tumakas, hindi nakita ang pinuno ng hilaga. Ginamit lang ang araw-aray, bumagsak ang lungsod. Sumuko sana si General Wang, pero pinugutan mismo ni Fang Zi. Araw-aray, lahat na tamaan. Mukhang desididong tapusin. Isara ang 4 na tarangkahan. Maghanda ng rolling logs at bato. Dalhin lahat ng oil sa pader. Lahat ng sundalo, maghanda sa labanan. Magpadala ng kabayo sa kabisera para humingi ng tulong. Sabihin kay kanyang kamahalan, Ningis City, makikipaglaban hanggang kamatayan kasabay ng panku. Mabilis na magpadala ng tulong. Sundalo ng reinforcement. Fang Zi, tingnan ko lang. Walang malalaking kagamitan ka. Paano mong gagapiin ang Ningis City ko na di pa nabigo? Tapos na ang 3 higanting water wheel ng Fucheng. Tatakdang matapos ang lahat pagsikat ng araw. Fang Zi, ang tatay mo ay haligi ng bayan. Isang buhay na tanyag. Bakit mo pa piniling magrebelde ng hayagan? Para lang pagalitan ng kasaysayan. Bumalik ka sa hangganan at humingi ng tawad kay mahal na hari. May tsansa pang iligtas ang buong pamilya. Ha. General Lee, alam mo ba kung paano namatay ang ama kong si Fang Daawen? Siyempre, bigla siyang nagkasakit. Tatanungin ulit kita, bakit pagkapas lang sa kanya, hindi na makapaghintay si mahal na hari? 12 utos agad para pauwiin ako at kunin ang kapangyarihan. Pati mga inuko na padala pa. May malalim na dahilan si mahal na hari. Malalim kuno, kapag wala ng silbi, itinatapon agad. Pagpatay sa kaalyado pagtapos ng gamitin. Ganitong klase bang pinuno? Karapat dapat bang paglilingkuran ng 530,000 sundalo ng hilagang hangganan? Pati ikaw, General Lee, dapat bang ipagtanggol siya? Tama na ang laganap mong kasinungalingan. Mataas at matibay ang pader ng Nings. Sapat ang pagkain at suplay. 10,000 depensang sundalo kayang magtagal dito ng ilang buwan. Pagdating ng hukbong pantulong mula sa kabisera, lahat kayo ay magiging bilanggo. 10,000 tropa sa depensa. Kami naman ay may 530,000. Kung tutuusin, isang taga-depensa laban sa 53. Lahat ng sundalong hangganan ng hilaga. Narito kaming lahat. Pero mas curious ako, mas matibay ba pader mo? O ang malalaking pamukpok ng hilaga namin? Bakit ka kinakabahan, mga kagamitan lang yan? Ang mga piling mandirigma ng Nings, kayang sumuot sa ilalim ng lupa. May panlabas na asul na ladrilyo, panloob na tapal na lupa, hindi matitinag. Mga mamamana, ihanda ang mga pinong troso. Siguro, ang ordinaryong gamit hindi kakayanin yan. Pero itong gamit ko, gawa ng sistema. Unang subok ng pamukpok. Oh ye. Paano nangyari yon? Mga inutil, puro basura. Naagaw ang hinbao pagkatapos ng kalahating araw. Sining Secheng at Lisi, ni hindi tumagal ng isang araw. Bakit ko pa kayo pinapanatili? Mahinahon po, mahal na hari. Ang pakpak ng hangin ay tila nagdala ng kakaibang hangin. Ang tagumpay ay parang bagyong sumasalakay. Ngunit may isa pa akong plano para sa inyo, inyong kamahalan. Malakas ang hukbo ni Fang Zi, pero hindi pa niya nakakalimutan si Consort Liu. Bakit hindi pa uluan ng liham si Consort Liu? Imbitahan siyang makipagkita ng lihim. Pagdating ng oras, itago ang mga sundalo sa paligid. Masakit ito para kay Xiaxia. At kung hindi dumating si Fang Zi na walang puso't damdamin, paano kung hindi siya magpakita? Inyong kamahalan, tulad ng sinabi ni Lord Liu, narinig lahat ni Xiaxia. Ayaw ko ring makipaglaban kayo para lang sa akin. Ayokong masangkot ang mga tao sa digmaan. Pero, huwag kayong mag-alala, inyong kamahalan. Si Fang Zi ay susunod kay Xiaxia.
Siguradong darating siya. Napakabait ni Xiaxia. Pinapangako ko, basta't mahuli si Fang Zi. Ang rebelde na iyon. Ibabahagi ko sa'yo ang buong imperyo. Zi, kuya. Sa wakas nandito ka na. Natatakot si Xiaxia. Bakit ka natatakot? Baka hindi mabilis ang espada ng iyong kapatid na emperador. Zi, kuya, bakit mo iniisip yan tungkol kay Xiaxia? Ayokong makita kayong mag-away dahil sa akin. Nasasaktan ang mga inosente. Nangako na ang hari, basta umatras ka lamang. Tama na, Fang Zi. Nagdrama na kami ni Xiaxia. Ngayong araw, dito ka malilibing sa Peach Grove. Palayain ang mga pana. Fang Zi, bakit di mo agad ako piprotektahan? Paano kung natamaan ako ng pana? Ang ingay mo. Ililigtas si Xiaxia. Patayin siya agad. Papatayin ko pati pamilya ninyo. Hari, dadalhin ko na ang mahal mo. Hahaha, ang trono mo, kukunin ko na lang sa susunod. Xiaxia. Aking Xiaxia. Congrats host, nahuli ang bihag. Reward, moral positibo 1-0. Nabaliw ang hari. Reward, moral positibo 1-0. Naka-unlock, Wuzong Legion Morale 60. Pwede pala to. Mga kasama, kayo, ibalik si Xiaxia sa akin. Inyong kamahalan kung hahabol sa dilim, baka may ambush ng rebelde. May pakay si Fang Zi sa pagkidnap, may binabalak siya. Inyong kamahalan, mag-focus sa seguridad ng kabisera. Walang mas mahalaga kay Xiaxia. Kung may mangyari sa kanya, papatayin ko kayong lahat. Mag-isip kayo, inyong kamahalan, bukas ng madaling araw, tipunin ang lahat ng Imperial Guards. Ako na ang mamumuno sa labanan. Ako mismo ang magbabalik kay Xiaxia. Kapatid na hari, iligtas mo ako. Ang sakit ng pagkakatali kay Xiaxia. Pain lang yun, inyong kamahalan. Hinihintay lang ng Wing of Wind na umalis ka sa kampo. Ang pagmamahalan namin ni Xiaxia, kaya nitong gimbal ang mundo, kung di kayang protektahan ng hari ang mahal niya. Paano niya poprotektahan ang mundo? Hindi para lang sa sarili ko ito. Kailangan maging huwaran ang pagmamahalan kong ito. Kaya dapat akong pumunta. Una kang nagsalita tungkol sa pag-ibig na parang misyon. Ikaw ang una. Ako kasi, seryoso, mag-isa kang pumunta. Palit tayo, anong say mo? Sige, maghanda na ako. 9 Deaths Iron Wall Formation. Hindi ka pwedeng saktan ng babaeng magnanakaw. Ito ang huling depensa ng kabisera. Kahit may milyon kang sundalo, hindi mo magagalaw ito. Warning, Ultimate Defense Encountered. Formation Analysis. Diretsong sugod, tagumpay, 7. Hanapin ang wake point, tagumpay, 30. 7. Di pa kasama ang 530,000 ko sa likod ko. Whole army, camp here. Bukas, gusto kong makita ang hari. Dalhin mismo ang wake point ng formation sa akin. Ang inutil na Fang Zi. Huwag kayong magpaloko, inyong kamahalan. Kapag nabasag ang 9 Deaths Iron Wall, hindi na mapipigilan si Fang Zi papasok ng kabisera. Isipin po alang-alang sa buong bansa. Huwag magpadalos-dalos, ako na ang bahala. Lumabas na, ipatawag si Zhao at Qin. Tapos na tayo. Ang Martial King Emperor na ito, malamang ipagbibili niya ang sekreto ng formation dahil sa babaeng iyon. Si Fang Chenyi, hindi niya palalampasin ang pumatay sa ama niya. Naku, kailangan kong tumakas. Bakit di na sumusugod si Fang Zi? Basta may 9 Deaths Iron Wall, hindi ka makakapasok sa kabisera. Di ito kayang basagin. Kahit may 530,000 kang sundalo. Parang sumalpok sa pader. Hindi kayang, basagin narinig kong may wake point ang formation. Hahaha, kahit 100 taon pa, di mo mahahanap ang wake point. Di ba kumakain yung 530,000 mo? Kaya mo bang maghintay? 100 years. General Zhao, nagkakamali ka. Di ako nagtatanong. Sinasabi ko lang. Malapit ko nang makuha ang wake point ng formation. Arhem. Oy! Tingnan mo ang wake point. Ayan na, kusa pang lumapit. Xiaxia, ililigtas kita gamit ang wake point. Fang Zi, traitor ka talaga. Gamitin mo pa si Xiaxia para bantaan ako. Sige, ito ang lokasyon. Bitawan mo na si Xiaxia. Huwag mo namang palabasin na masama ako. Anong bantaan, ha? Ito ay transaksyon sa palasyo. Fang Zi, ang sakit mo na. Dapat di kita nagustuhan noon. Napaka-traidor mo pala. Walang kwenta. Nung pinatrap niyo ako sa Peach Grove, di ba hindi kayo traidor noon? Di naman kayo ganito noon. Che, mas mabait talaga si Kuya Emperor. Handang iligtas si Xiaxia. Mula ngayon, bibigyan kita ng maraming anak, Kuya Emperor. Siyempre, Xiaxia ang mahalaga sa akin kahit isuko ko ang trono. Kahit wala akong trono, okay lang. Sige, bahala na ang Emperor sa pag-ibig niya. Ang mga nobelang pangbabae, astig talaga. Mga kakampi. Ang tatay kong si Fang Daawen, pinatay ng hangal na haring iyan at ng babae niya.
Ngayon, ibinenta na naman ng hari ang kabisera dahil sa babae. Walang halaga ang dugo ng ating mga magulang para sa kanila. Ganon din ang tingin nila sa mga tao. Nasa likod natin ang North Border. Ang ating pamilya, wala tayong uwian. Harap natin, tyrant at kaaway. Ngayon ang araw. Gamit ang ating 530,000 espada. Ipanalo natin ang hustisya. Ipanalo ang hustisya. Ipanalo ang hustisya. Ipanalo ang hustisya. Tumataas ang morale. 78, 89, 100. Na-detect, moral energy kumakalat. Activated, unmatched legion, requirements met. 530,000 sundalo ng North Border. Sumunod, durugin natin ang Aaron Wall. Agawin ang kabisera. Walang atras. Ipanalo ang formation. Ang sinumang tumalikod, paparusahan pati pamilya. Sumugod sa east side kasama ko. Nandyan ang wake point. Suan Wu, salubungin sila. Bantayan ang wake point. Ha hu ha hu ha. Fang Zi, ito ang Northern Barbarian Gent. Di tinatabla ng espada at bala. Kayang punitin ang tigre. Tunay na makinarya ng kamatayan. Ang 300 Suandu guards ay katumbas ng milyon-milyong hukbo. Katawang malupit, hawakan lang, patay ka na. Anong ipapantapat mo sa akin? San, malapit ka nang mamatay. Ano na nakakatawa dyan? Ang Suandu guards, parang lamok lang kayong mga tao. Parang tapak lang ng langgam. Sabi mo di kayang tapatan ng tao. Pero paano kung may kapangyarihan akong higit sa tao? Unmatched Legion, go. Ha, ibang antas ba ito? Ikaw lang, kahit maging Diyos ka pa, so what? 300 Suandu guards ito. Mapapatay ka rin ng pagod. Zuking, mag-isa nga ako, walang laban sa 300 suan mo. Pero paano kung sabihin ko, may 530,000 pa akong katulad ko? Ah, ha, yo, patay, papatayin. Oh, 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 oh. Siya, mas mabuti pa akong mamatay kaysa magdusa sa kamay ng rebelde. Ako muna ang mauna. Hintayin kita sa daan ng kamatayan. Hindi, mahal na hari. Ayokong mamatay. Lumapit ka kay Kuya Zhi at pakiusap na pagbigyan tayo. Alahnan. Sige, arte mo na yan. Huwag kang mag-alala, hindi ko papatayin ang may malas. May gamit ang mga buhay ninyo. Mga sundalo, makinig. Ang bangkay na naglason sa aking ama, si Madam Liu. Pati ang ama niya, si Liu Wenhui. Lahat ng opisyal na sumisipsip ng dugo saksiya. Lahat ng korap na opisyal, walang tatakas. Dalhin silang lahat sa harap ng Taiji Hall. Bukas sa tanghali, sa Taiji Hall. Ako mismo magbabantay sa pagpatay. Gamitin ang dugo nila para linisin ang pangalan ng aking ama. Gamitin ang ulo nila para handugan ang mga bayani ng Hilaga. Puto, puto, puto. Fang Zai, ikaw ang traidor na anak. Pumatay ng ina, pumatay ng kapatid. Hindi tinatanggap ng langit at lupa. Kuya, kahit magkakaibang ina tayo, magkadugo pa rin tayo, ganito mo tratuhin ang pamilya. Iyan ay kawalan ng katapatan, pagmamahal, at kabutihan. Mga tao sa buong mundo. Si Fang Zai nagrebelde at nilabag ang batas. Gumawa ng peking kaso. Sinaktan ang tapat na tao. Karapat dapat siyang parusahan. Ganun. Tapos na, panahon na para sa katotohanan. Iyon. System mo, pwede mag-exchange ng memory fragments. Pwede pa gumawa ng custom interface name, sobrang convenient. Ay, di ba si Madam Liu iyon? Pinatay ang asawa, lasonera. Malakas ang ebidensya. Patayin sila, patayin sila. Puto.
Ama, sabi mo ayusin mo ang problema ko. Ngayon lahat tapos na lahat. Ina, lolo, hari, di ba nagpadala sila para alisin si Fang Zai? Para maging malaking opisyal ako. Gusto ko maging opisyal. Ayoko mamatay, tulungan ako. Ayos ang sinabi mo. Sige, hahaha. Congratulations host, natapos mo ang side task. Naghiganti para sa ama. Malapit mo nang makuha ang trono. Pag upo mo, tapos na ang ultimate mission. Pagtapos mo ng mission, babalik ang dating host. Lilipat na ang host sa susunod na female novel world. Putulin ang ugat. Huwag pabalik ang dating owner na obsessed sa pag-ibig. Masisira ang lahat. Hindi pwede. Mahal na hari, kailangan mong ayusin mong mabuti ang iyong kaharian. Araw-araw magbasa ng reports, huwag pa i-delay. Empress Liu, ikaw ang magbasa ng reports araw-araw para sa hari. Iyan ang tinatawag na paboritong kombinasyon. Hindi nakakapagod magtrabaho. Simula ngayon, siya ay maglalabas ng bagong batas. Una sa batas may tatlong iron rules. Una, ang mga corrupt ay pupugutan. Pangalawa, ang mga oppression ay pupugutan. Pangatlo, ang sinumang sisira sa batas, diretso sa hatol. Oh, para di na muli magkaroon ng corrupt na opisyal. Magpapadala ako ng North General para magbantay. Para sa lahat ng mataas na opisyal. Tatlong bantay sa isang opisyal. Bawat salita't gawa dapat itala. Violators ng rules, pupugutan. Napakalasa ng pagkain sa palasyo. Magdaos tayo ng chef contest nationwide. Sayang pera at pagod. Hindi pwede, si Fang Zai ang nagsuggest. May papel na ang nakasulat ay pwede. Lahat yan idea ni Fang Zai. Ano ba ako, puppet? Puppet. Ngayon nagsisisi na. Noong pinatay si matandang General Fang, malapit lang ako. Kung hindi ka naging sakim, hindi tayo mapupunta sa ganito. Malandi. Ikaw ang nag-udyok sa akin bawiin ang military power. Ikaw ang naniwala sa plano ng paghati ng mundo. Warning, ang katawan ng original owner ay malapit ng maubos. Natitirang oras, 12 oras. Iutos bukas ng tanghali ang seremonya ng abdikasyon. Ako na ang upo sa trono, tapos na ang palabas na ito. Kahit nakaupo na ako sa trono ngayon, pakitandaan nyo, ang bayan ang pinakamahalaga, batas ang pinakamahalaga. Kahit ang hari lumabag sa batas, pwede siyang parusahan ng lahat. Protektahan ang batas magpakailanman. Huwag baguhin. Tapos na ang ultimate goal. Ngayon, teleport sa susunod na secret realm. Exile ha. Hari na talaga ako. Siya. Bilisan, tawagin si Liu Guxia. Gusto ko siyang makita. Agad-agad. Sagot sa hari. Si Liu Guxia, nakulong mo 15 years ago. Ayon sa Iron Rule ng Dynasty, hindi ka pwedeng makipagkita sa kriminal. Batas, ako ang hari. Aalisin ko siya. Ayon sa Rule 3, ang sinumang sisira sa batas, diretsong hatol. Mahal na hari, mag-ingat sa sinasabi. Anong walang kwentang batas? Ako ang hari. Ang sinabi ko ay batas. Down na siksyak siya. Ah! Ah! Hari, yumao na. Congrats host, perfect clear. Power and favor sa buong mundo. Ang Emperor brother ay mahal ako lang. Reward, unmatched warrior body. Mananatili ito para sa iyo. Sa peak ng katawan ni Young General Fang, malapit na ang bagong mundo. Ako na ang niligawan ng Demon Lord. Lumakas ako sa immortal world. Dating host, Fang Zai. Sa merging stage na siya, head ng Yunshao Palace. Ang heroine, si Zhongling Er, lagi tumutulong sa kapwa. Palaging sumasaway sa mga elder. Napaibig ang dating host. Pero si Zhongling Er ay in love kay Demon Cultivator Chu Chayan. Pumunta si Chu Chayan sa Yunshao Palace para bisitahin si Zhongling Er. Binugbog ng elder, malubha ang sugat. Nakiusap si Zhongling Er na ibahagi ang cultivation para magligtas. Dating host, obsessed sa pag-ibig, sumunod talaga. Malaki ang nawala sa cultivation ng dating host. Nag-alsa ang Demon Lord at grupo bilang ganti. Nag-launch ng atake ang Yunshao Palace. Nung mamamatay na ang dating host, natuklasan niyang Demon Lord ay si Chu Chayan pala. Grabe, saludo ako dito. Walang normal na male second lead sa female novels na ganito. Naligtas ang kalaban sa pag-ibig, pero pinatay pa rin. Meron pa bang mas nakakainis na plot dito? Meron, host. Meron, pero dapat mong kunin agad ang katawan ng original owner. Malapit nang lumapit si Zhongling Er para hilingin mong iligtas si Chu Chayan. Ikaw lang ang nakagawa niyan. Ang taas ng cultivation level ko. Bilisan ang speedrun. Sa wakas naintindihan ko na ang mga Supreme Cultivator. Laging seryoso at cold sila.
Bakit walang saa sa kwarto? Wala namang pwedeng gawin kundi maupo lang. Siya ang grabe kong tagasunod. Lagi niyang sinasaway ang heroine. Ang villain na female lead. Ano ang goal ngayon? Sponsor ang female cultivation novel. Abutin ang tuktok ng immortal world. Mahal ako ng Demon Lord. Side goal, gawing #1 sect ang Lingxiao Palace. Ultimate goal, ascend kasama ang partner. Goal, ascend kasama ang partner. Hindi sinabi kung sinong partner dapat maka-ascend. Warning, host, dahil sobra mong binago ang nakaraang mundo. Nasusundan ka na ng Heavenly Dao. Pag sobra mong binago ang heroine, may parusa ka. Paano kung gusto rin ng heroine ang Eva Cultivator na iyon? Nagpalit lang ako ng partner. Hindi naman yan cheating. Hindi maganda ang Zai. Halika, sumama ka sa akin. Palapit kay Ling-er. Simula ngayon, putulin ko na ang relasyong ito. Ah, ano ulit ang sinabi mo? Walang problema, alis na tayo. Talagang gusto ko sanang makipaghiwalay diretsyo. Ang mga batas ng langit, sobra ang pakialam. Kasama ang junior kapatid na babae. Ano kayang nangyari kanina sa pinuno ngayon? Parang ibang tao na siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Tinawag pa akong junior kapatid. Baka naintindihan na niya ang damdamin ko. Ay nakakahiya talaga. Ang pinuno ay isang demonyong tagasunod. Nang mahuli siya, sinusubukan niyang pumasok sa depensa natin. Si Chaya ay mabuting kaibigan ni Ling-er. Wala siyang masamang intensyon. Gusto lang niyang bisitahin si Ling-er. Anong kapal? Nakipag-ugnayan ka pa sa demonyo. Nakakahiya sa ating paaralan. Napahiya ang Yongxiao Palace. Alam ko iniinggit ng senior kapatid dahil gusto niya si Ling-er. Kaya nag-aaway sila dahil sa damdamin. Ang pag-ibig ay dapat magkasundo. Ayaw din ni Ling-er na hindi mo siya mahal. Paano nangyari ito? Ling-er, huwag kang makipag-away dahil sa akin. Gumanti lang ako ng galit para sa iyo. Hindi dapat ang buhay ko ipagpalit mo ng malaking kahihiyan. Ling-er, wag mong ipilit. Nakikiusap ako sa'yo. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Mailigtas ang buhay niya. Ayaw mo ba talagang tumulong sa simpleng bagay na ito? Walang kwenta lang ang mawawala mo. Pero siya, buhay ang mawawala. Oh, sige, naiintindihan ko. Ayos. Pumayag ka siyang iligtas. Alam ko na yan. Ikaw ang pinakamabuti. Sinabi kong alam ko na. Hindi ko naman sinabi na ililigtas ko siya. Tao, palayasin si Zhongling Er sa Yongxiao Palace dahil sa pagtulong sa demonyo. Dalhin ang demonyong ito sa execution platform. Wasak ang kaluluwa. Hindi na muling mag-reinkarnasyon. Paano mo nagagawa ito? Si Haoshan ay demonyo nga, pero mabait siya. Bakit ayaw mong maniwala? May mabuting tao din sa mga demonyo. Sinabi na niya ang totoong nasa puso niya. Ito ang tinatawag na bias ng mga tuwid na landas. Ling-er, sumama ka na sa akin. Umalis na tayo. Nakakabwisit ang mga nagpapakabanal. Ah, saan tayo pupunta? Pinaalis ba kita? Pinapalaki mo ang issue. Demonyo ka lang. Pumasok ka nang walang paalam sa iyong Xiao Palace. Walang nakakaalam kung bumisita ka o may balak sumira. Bilang pinuno, trabaho kong protektahan ang mga disipulo. Parusahan ang sumasakop. Masama ba iyon? Demonyo, mamatay ka na. Ah, ah. Demonyo, nilalakas mong tumago sa iyong Xiao Palace. Ngayon, nandito lang ako para iligtas ang sarili ko. Hindi para makipaglaban sa inyo. Hindi ka pwedeng basta na lang pumasok at umalis sa iyong Xiao Palace. Isipin mo, puro disipulo mo sa paligid. Pareho naman tayo ng lakas. Pero kung maglalaban tayo talaga, hindi ko paniniwala ang maprotektahan mo silang lahat. Kapalaran ang buhay. Ang yaman ay nasa langit. Patay ay bayani laban sa demonyo. Tigil na, sword please. Ano? Lahat ba ng righteous sect ganito lang? Tatay, dalhin mo rin siya. Anak ng hahaha. Sword please. Woo. Ah, aha. Warning, host. Umalis na ang heroine dahil sa iyo. Hindi magagawa ang ultimate goal, ang ascension bilang magka-Dao partner. Ayos lang ito. Heavenly Dao, tingnan mo ha. Hindi ko ginusto na hindi piliin ang heroine. Si Senior, akong ito. Gusto ko. Wait, hindi ba ako namamalikmata? Si Shibo parang nahihiya.
Hindi mo ba napansin? Maganda pala si Mon Shibo. Sino ba ang may lakas ng loob tingnan siya normal times? Ang tapang niya. Junior kapatid, papayag ka bang maging dao partner ko? Sabay tayong magtrabaho para sa Ascension. Ling iniisip mo pa rin si Fang Zi? Esan, mukhang basta't sumusuway sa rules. Hindi makailang si Heavenly Dao. Parang mas lumakas na naman si Pinuno. Dati nararamdaman ko pa. Ngayon, di ko na maabot ang level niya. Si Jade Anyao mas lumakas pa. Direktang nag-breakthrough ng isang rank. Wow! Talagang nakakatulong sa cultivation. Akala ko rin divigi lang yan. Ay, tama, bilang Dao partners, pwedeng tumulong sa cultivation. Kaya mula ngayon, lahat ng disipulo ng Yung Xiao Palace pwedeng maghanap ng Dao partner. Sabay mag-cultivate. Wow! Plus, simula ngayon, kain ng masarap na pagkain. Yung Xiao Palace ang sagot sa lahat ng food expenses. Ang saya ng masarap na pagkain. Mas madali pang magsikap sa cultivation. Oh, nakakain ng masarap 50 years nung past life. Hindi ko kaya ang mga immortals na hindi kumakain ordinaryong pagkain. Senior, wala naman tayong pera ha. Ibig mong sabihin, lahat ng righteous sect. Hindi lang righteous sect, maging evil sect, walang pera. Ang pagkita ng pera, mababang bagay sa cultivators. Masyadong mababaw. Halika, samahan mo akong pumunta sa arsenal. Ha? Bakit pupunta doon? Ibenta ang mga magical items sa mga mortal. Sure ball ang pera. Ha? Boss madam, ang sarap ng luto mo. Bakit di ka pumunta sa market sa baba ng Yungxiao Palace? Sabi nila, ang mga immortals doon pabor sa magaling magluto. Lalo na ang pinuno. Kapag masarap ang luto, nagbibigay ng reward. Minsan nagbibigay ng magic item. Malayo kasi doon sa amin. Kailangan ko pa rin alagaan ang asawa ko. Sayang, lately, lumalawak ang impluensya ng Yungxiao Palace. Nagtayo pa sila ng auction house kasama ang royals. Design pa nila fashion. Ngayon, kahit sino, mortal o cultivator. Status symbol ang pagsusuot ng fashion. Miniskirt, rib. Sabi ni sect leader, nakakabaliw suot nakakaiba, kumakain ng ordinaryong pagkain. Puro amoy pera. Cultivators dapat malinis at walang desire. Extraordinary at simple. Sobrang kahihiyan ginawa nila, hindi naman nagka-cultivate si Fang Zi. Sinisira niya lang ang cultivation. Kung tuloy-tuloy ito, hindi ka tatagal. Subukan mo ulit kausapin tatay mo. Bilang Demon Lord, kaya niyang iligtas ka. Imposible, cultivation lang ang nasa isip niya. Niligtas niya lang ako dahil anak ako. Hindi siya mag-aaksaya ng cultivation para gamutin ako. Bumalik ka na lang, hindi naman na-possess si Feng Leader. Hindi ka agad niya makakalimutan. Possession. Babalik na ako sa Yongxiao Palace. Papasiguraduhin kong ililigtas ka ni Feng Zi. Ano? Pinuno, relax muna. Ki Hwasek, inggit lang sa atin. Nakukuha natin ang number 1 kaya sila nagkalat. Boses na demonyo daw si Yuan Yao at ikaw. Sabi nila, nagpakalat ang mga speeches mo para humina ang loob ng righteous disciples. Ki Hwasek leader na si Ding, bata pa nagkasala na. Napakagulo niya noon. Ang kapal niya magsalita sa atin. Ipilit kong mag-apologize siya. Hindi kailangan ng gulo. Tawagin ng mga tao, burahin ang Ki Hwasek. Ayon sa original na nangyari, host pwedeng magtago ng power at pumasok sa Ki Hwasek. Maghanap ng evidence laban sa chismis. Pagkatapos, linisin ang pangalan. Success rate 60. Esan. Kasi, dahil binigay ng original host kalahati ng power kay Chu Ocean. Ngayon, ako na ang nandito. Hindi kailangan ng gulo. Diretsong patayin ang nagpakalat ng chismis. Tingnan mo ha, ano ang success rate sa direct action? Esan. Success rate 100. May nagpapakalat ng chismis tungkol sa pinuno ninyo at ako at si Yuan Yao ay demonyo. Ano ang gagawin natin? Dapat makuha ang hustisya. Ano ba talaga ang hustisya? Pag napasok mo ang Yongxiao Palace, tayo ang pamilya dito. Pag may nanakit sa labas, lahat tayo, buong Yongxiao Palace, apektado. Ang tinatawag nilang hustisya, puro kwento lang. Ang dapat natin ay dignidad at dignidad. Pinasok lang ng magic ng mga immortal. Sumama sa akin, kunin natin ang dignidad ng Yongxiao Palace. Oh. Ano nang nangyari? Hindi ko alam. Ang dami ng sabay-sabay umalis. Baka may napatay ang Ki Hwasek sa disipulo ng Yongxiao Palace. To be honest, kung sabihin mo Ki Hwasek pumatay sa Fang pinuno ng Yongxiao Palace, paniniwalaan ko, Tara. Tingnan natin ang nangyayari.
Kami sa Kiwasek at Cloud Thais Palace ay parehong kabilang sa tamang landas. Hindi ko alam kung bakit ganito karaming tao ang Cloud Thais Palace ngayon. Hindi ba sinabi ng sekta niyo na ako'y isang demonic cultivator? Kailangan pa ba ng dahilan ang isang demonic cultivator? Nan. Kasalanan lahat ng leader natin. Kami patuloy ang naglilinis ng kalat niya. Relax, Master Fang. Siguradong isa lang sa mga disipulo ang nag-imbento niyan. Sabihin mo lang, hahanapin namin ang taong yun at ibibigay sa'yo. Pareho tayong nasa tamang landas. Hindi dapat ganito. Nan. Sino ang nagwawala dito sa Kihwa Manor ko? Fangzi, anong balak mo? Nilalapastangan mo ako. Walang mali kung patayin kita. Grabe, sismis lang tapos papatayin na. Paano na lang, palaging maglalabanan ang mga sekta sa mundo ng cultivators. Palaging nagsisiraan ang bawat sekta para sa impluensya. Normal na taktika lang yan, di ba? Zuya, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Sa tingin ko, pati ang kasintahan mo, demonic vulture din yan. Lumayo kayo, malakas ang aura ng Nasenso face. Isang hakbang lang, pwede kang masaktan. Narinig ko si Headfang ng Cloud Thais Palace, Nasenso stage na rin. Mukhang magdedraw sila pareho. Combine technique. Kailan naging combine technique ang SA? Hey, kahit Nasenso face ka pa, wala ka pa rin laban sa magic weapon ko. Bakit hindi kayo umiwas? Bakit nga ba? Pati mga outer disciples ng Cloud Thais Palace, hindi tumiklo. Kapag tinamaan ito, wawasakin pati kaluluwa ng lahat sa Free Realms. Alam nilang hindi kailangan umiwas. Impossible. Sinabi ko na ang mabilis na paraan para mag-cultivate. Inaakusahan mo akong demonic cultivator. Sige na nga ang akusasyon sa akin. Pero pati kasintahan ko, sa tingin mo madali kami kausap sa Cloud Thais Palace? Inatake mo ang tamang landas. Ganyan ang ugali ng demonic cultivator. Bakit mo nga ba inatake? Ikaw, hindi mo naman kinuwento. Tanungin mo nga sila, ako at kasintahan ko, demonic cultivator ba kami? Imposible maging demonic cultivator ang Old Master. Ako na nagsasabi. Grabe ka magkalat ng chismis, Kiwasek Master. Bulag ba kaming lahat? Pati rumor tungkol kayo anyaw, sinubukan mong gawin? Matindi ka na talaga. Kayong mga disipulo ng Kiwasek, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung tingin niyo demonic cultivator ako, manatili rito. Kung tingin niyo siya lang ang sinungaling, lumapit kayo dito. Ah, buti dumating ka, Master Fang. Araw-araw nang gugulo si Olding. Pinag-aagawan yung mga magic artifact ng maliit na sekta. Pati pinapagsaka sila ng spiritual field. Walang ginawang mabuti. Sana parusahan mo na si Olding, Master Fang. Nag-traitor ka sa sekta natin? Hoy, patayin niyo muna yan at dalhin sa akin. Tumigil ka, huwag ka tawag ng tao dyan. Hindi kita close. Huwag mo akong idamay kay Headfang. Fangzi, pumapatay ka ng tao at ng damdamin. Sobra ka na. Sige, talo na ako ngayon. Hanggang sa muli. Fangzi, nasa maayos kang sekta. Huwag kang sumobra, kung hindi Fetemil. Kiwasek, out na sa mundo. Sumunod sa rules ng Cloud Fest Palace ang maiiwan. Si Zhongling ginabayan ni Chu Ocean para kumpirmahin ang host upang ilantad ang nagpaposes. Pupuntang Cloud Fest Palace para isiwala. Hindi ko akalaing babalik pa si Zhongling sa Kiwasek. Hindi pa siya sumusuko. Ako napipigil sa kanya. Ano? Papayagan mo siya? Baka magdulot to ng gulo sa sekta. Maapektuhan ang plano. Kung magulo man ang Cloud Fest Palace na ginawa ko. Kung matitinag lang sa mga salita, yun ang nakakatawa talaga. Ibalita na sa 3 araw, magdaraos ng founding ceremony ng Immortal Alliance. Imbitahin lahat ng cultivators. Gusto mong ipahiya si Zhongling at ang mga luma. Sa harap ng lahat ng tao. Ipaliwanag sa kanila sa bagong panahon. Cloud Fest Palace ang batas. I-announce, official na ang Immortal World Alliance sa ilalim ng Cloud Fest Palace. Hintayin.
In-overtake na ang katawang ito ng evil spirit. Hindi siya ang tunay na master natin. May ebidensya ka ba? Nagbago ka ng ugali, matindi kang mang-abuso, hindi ka nakagaya ng dati. Ang tindi ng pagbabago. Papayagan ko bang may demonic cultivator dito? Sila ang tinutukoy mong hindi nagbago. Ling-Er, huwag kang makinig. Ang sinasabi mong demonic cultivator, kaibigan ni Ling-Er. Wala siyang ginawa. Ngayon, siya na ang kasintahan ko. Hindi ko papayagan na pagbintangan mong wala sa lugar. Langit, panoorin mo, siya ang nanakit. Wala akong kinalaman. Nalaman ko na ang totoo. Si Chu Aoxian, pinasama ng tatay niya. Niloko ka lang niya. Hingi siya ng konting energy kay Fang Zi. Ginamit ka lang niya. Simula ng pamunuan ko, Cloud Defense Palace lalong lumakas. Yumaman ang mga disipulo. Immortal affairs na nagkokonekta sa mundo ng tao. Nangyayari na. Parehong totoo ang totoo at hindi totoo. Arf, mula ngayon, susunod lahat sa bagong patakaran ng Alliance. Lahat ng hindi naghahangad ng immortality kakampi. Susunod po kami, prinsesa. Sa kanluran, inatake ng Peach Blossom Vortex ang cargo natin. Ninakaw ang mga laman. May 3 outer disciple na nasaktan. Nagbanta pa nga. Sabi niya, bawat pagkakataon ng Alliance cargo, aagawin niya. May nangahas pa palang galawin ang cargo ng Cloud Face Palace. Dati chismis lang, nawasak na buong sekta. Buong sekta talaga. Excited na akong makita. Anong gagawin ni Master ngayon? Totohanin kaya ni Master ang sinabi niya sa plaza? Ano nga uli ang Article 7, Section 3 ng Alliance Law? Kung nanakawan, pwedeng isumbong. Una, arbitration ng Alliance. Ipunin lahat ng politikang kasangkot. Ba't tinatanong pa yan? Ipopost ko to sa Immortal News, top headline. Lagay ko, Bloody Demon Tangyuan. Hayagan niyang ninakaw ang Alliance property. Ganun lang pala kadali? Master, gusto mo yatang ipaaway sila. Elder, sundin mo lang. Gusto ko lang tandaan ng lahat. Kung sino mang umapak sa Alliance, matututo. Boss, masama na. Lahat nagsidatingan sa labas. Isa akong demonic cultivator na nasa soul formation stage. Sino nang gustong mamatay, lumapit na. Guchande, demonic cultivator ka nga. Bakit ka nakihalo sa mga righteous sex? Test? Yung kinuha mong cargo, may 30 share ako dun. 30, ibalik mo na agad ang goods. Bayaran mo, doble pa. Ibayad mo na. Lahat ng sekta dito. May puhunan sa Immortal Alliance. Bloody Demon, gusto mong kalabanin kaming lahat? Ayon sa Defense at Claims Law ng Alliance, obligado kang ibalik agad lahat ng ninakaw at magbayad ng triple pati medical. Pag tumanggi ka, ikukulong ang soul mo. Isasabit sa pintuan ng Immortal City. Ang warning sa lahat, kayo, Cloud Defense Palace, righteous pa kayo, diba? Bakit mas malala pa magparusa kaysa sa amin mga demonic cultivator? Iparada nyo pa sa buong bayan. Si Head Fang ang nagpatupad ng rules. Sagot lang, susunod ka ba o hindi? Pag hindi ka pumayag, aaminin ko, ako'y talo. Huwag kang gumamit ng dahas. Usap tayo ng maayos. Hindi talaga natin kailangang gumalaw kahit kaunti. Kung tuloy-tuloy ganito, wala nang labanan sa mundo ng kulto ng immortalidad. Ito ang tinatawag na lakas ng kapital. Lahat ng nakinabang ay tagapagtanggol ng batas. Kapital. Binabati kita, host, natapos mo ang side quest. Ang Lingxiao Palace ang nangungunang sekta ngayon. Si In ay nakarating na rin sa antas ng Ascension. Pakibilisan na lang tapusin ang misyon. Pumunta sa susunod na mundo ng nobela sa babae. Mas mukhang excited ka kaysa sa akin. Host, hindi kita maintindihan. Tigil na ang pagpapanggap. Akala mo di kita nakikita. Pagkatapos na nakaraang mundo, nagkaroon ka ng mga paa. At ngayon, wala ka man lang reward para sa akin. Kita naman, gawa-gawa mo lang yung mga gold reward. Sa isang banda, magkasama tayo at magkatulungan. Nagbabago ka ng mundo, lumilikha ng enerhiya. Inaabsorb ko ang enerhiya para lumakas. Ganon lang kasimple. Ganon, magbabago. Sakto, may kailangan pa akong tapusin. Malaking pagbabago to dito. Matindi, tumakbo na ang king card. Natalo ka na naman, malas mo talaga. Ilang buhay meron ka ba? Naglakas loob kang abutin ang teritoryo ni Demon Lord. Mukhang sisirain ang formation. Papuntahin mo si Demon Lord dito. Sabihin mo dumating si Lolo Fang. Wing of Wind, naglakas loob kang salakayin kami. Hindi ito pag-atake sa likod. Diretsahan akong dumating. Layunin ko. Papatayin kita. Ikaw, may pakiramdam ka ba? Ilang taon na kaming hindi nyo inaway. Cloud Palace yan. Gusto ko lang tanggalin ang unpredictable factors. Aakyat na ako. Paano kung salakayin mo ako bigla? Walang magnanakaw dito.
Hindi kawawa ang pagkamatay mo. Lagi kang kumukuha ng tao para sa demonic cultivation. Yung ba church sa kabila, baboy lang ang sinisipsip nila. Tapos nagtayo ka pa ng piggery. Maganda ang takbo ng negosyo mo. Ah, tandaan ng disipulo ang aral ng Grandmaster. Tay, nandito na ako. Ah, hindi. Ikaw na Wing of Wind, magbabayad ka ng buhay. Ate, wala nang hadlang sa harap mo. Esan, handa na ang pundasyon. Panahon ng umangat. Host, naabot mo na ang pinakamataas sa stage na to. Naramdaman mo na ang Thunder Tribulation. Malapit na ang ascension mo. Darating na ang tribulation, natatakot ka ba? Basta kasama kita. Walang kinakatakutan. Haha, sige, bukas na. Panoorin ng lahat ang ascension natin. Oh, oh, sakto na ang oras. Master, sabay po kayo ng madam sa tribulation. Sabay tayong umangat. Ah, gamitin ang kidlat ng tribulation bilang spirit energy. Ngayon lang narinig ang ganitong paraan. Hindi ko na maintindihan ang kakayahan ni Master Fang. Bakit mo kinuha lahat ng sakin? At mag-i-ascend ka sa harap ko? Hindi pwede yan. Fang Zai, magbayad ka sa aking galit. Sabi ko na nga ba, mag-ambush si Demon Lord. Handa ka na ba? Basta kasama kita. Nagpapaalam kay Master. Nagpapaalam kay Madam. Host, congrats. Perfect finish. Minahal ako ni Demon Lord. Sinakop ko ang mundo ng cultivation. Ang reward, spirit sense. Maiintindihan mo na ang cultivation at mararamdaman ang lokasyon ng mga nilalang sa paligid. Ang mundo ngayon parang dati kong mundo. Ngayon, moderno at apocalypse rebirth na kwento ng babae. Rebirth sa apocalypse. Lalabanan ko ang masamang babae. May in love sa big boss. Lion, patayin lahat ng zombie. Sino ka dito? Pangatlo na ito. Diretso na sa memorya. Ang original host, Fang Zi, mayaman pero nasilo ng reborn na babae, linuan, sa loob ng 3 araw. Tagasunod ng bida, ang pangalawang lalaki, Zhou. Nagselos dahil sa bida, pumatay kay original host. Matapos gumanti ni Linuan, pinatalsik ang kontrabidang babae. Umangat dahil sa relasyon sa leader. Kuya, ang yaman ko at may endless space ako. Yung bracelet, extra lang pala ako. Ang pangatlong lalaki, tagahatid pa mismo. Gets ko naman, maganda naman kasi ang magulo. Wala kang alam, maganda. Mas maganda pa ba sa mga immortal na babae? Saan na ang kwento ngayon? Nag-rebirth na si Lingluan. Ayon sa plano niya, ngayon, lalapit siya sa'yo para magpakita ng feelings. Tapos manghihiram ng pera at bracelet. Hindi pwede bigyan ng chance. Ayon sa nakaraang karanasan ko, huwag lalapit sa bida, delikado. Ngayon kailangan ko. Lumayo muna, ilang oras bago sumabog ang zombies. 1 buwan. Maraming oras pa. Uwi ako para maghanda kasama si tayong negosyante. Feng Zi, akala mo dahil rich kid ka, makakatakas ka na? Pag lumabas ka ng school, kasalanan mo, expel kita. Hello, Laozhang. Maghanda ng isang barko. Kahit saan, okay na. Mas mabilis, mas maganda. Ano, may kasalanan ka ba? Aalis ka na ba at magtatago? Bagamat legit negosyante ang tatay mo, dapat lang may backup plan para sa anak. Saan mo natutunan yung drama? Ay, malapit na ang zombie apocalypse. Ako, anak mo, ay isang reborn. Ay, convert na lahat ng asset sa cash at sundin mo ang listahang ito. Sira ulo ang anak. May maniniwala ba diyan? Hindi ko naman inasahan na maniwala siya. Gustong ko lang maghanda. Siya nga. Ahaha. Isi, ang bilis mong umalis ngayon. May nangyari ba? Miss na miss kita.
Gawin ng girl lead, ka-flirt ng babae. Kahit isang suggestive na litrato, sunod-sunuran na ang tagasunod. Host, paano ka sasagot? Ganito sumagot. Gusto raw ni Linuan yung serious na lalaki. Umiti pa siya sa akin. May gusto ba siya sa akin? Kailangan ko bumili ng dark shirt para mag-mature dating ko. Anong kalokohan yan? Sino ito? Hello, kaklase ako ni Fangzi, si Linuan. May mahalaga akong kailangan sa kanya. Pakisabi na lang po. Miss Lin, pinapasabi ni Young Master. Magpakabait ka raw. Nakakainis naman si Fangzi. Dati sinabi niyang gusto niya ako. Nuan-nuan, balik na lang tayo. Isip tayo ng ibang paraan. Di siya nagbibigay ng pera. Saan ako kukuha ng pera? Pwede kong kunin ang savings ng parents ko. Tama si host, pagkatapos makita yun, gaganahan ka tuloy mag-breakfast. Ang tibay talaga ng tatay ko. Binenta talaga niya ang kumpanya. Nagsimula na ang safe zone. Isang buwan pa bago ang zombie outbreak. Ang daming kailangang ihanda. Anak, sumagot na yung pangalawang grain supplier. Bigas, 3,000 sako. Harina, 2,000 sako. Pero gusto nila magtaas ng presyo. Magkano? 8 itaas mo na. Walang tawad, walang oras na. Gasolina, 1,000 bariles. Generator, 80 units. Purifier, anak, ito ang order para sa makalawa. Ito ngayon tanghali. Ngayong tanghali pa lang pala. Grabe, anak, parang digmaan na euros to. Sa 3 araw, tapos na ang pader. Wire fence sa building. Ilaw sa gabi, dumating na ang generator. Ilagay muna sa shelter. Gamot sa loob ng bunker. Pagkain sa loob ng bunker. Dilata sa loob din. Ayos, anak, parang ikaw na ang tagapagligtas. Nuan-nuan, kailangan ni Papa magpa-check up bukas. Mag-leave ka at samahan mo siya. Wala akong oras. Bakit lagi kang lumalabas nitong mga araw? Hindi ka na pumasok sa school. Kailangan ng 85,000 para sa operasyon ni Papa ni Nuan-nuan. Plano kong isanla ang bahay. Pagod na ako. Napag-isipan ko na, magloon ng 200,000. Bukas dadalhin ko sa'yo ang titulo ng bahay. Tutal simula noong sumiklab ang zombie outbreak. Bitbit ang lahat ng mga to, maging ang magulang pabigat din. Gamitin ko na lang ang perang to para mag-ipon ng supplies. Bilang kabayaran para sa inyo nitong mga taon. Para mawala na rin ang guilt sa hindi ko pagbibigay ng marangyang buhay. Miss, ang bahay na to mahigit 800,000 ang market price. Pero ang pinakamataas na loon ay 200,000 lang. Sigurado ka bang dito ka magpa-process? Sigurado. Sage, release ng funds within 2 hours. Nuan-nuan, sabi ng ospital pasado ang pre-op test ni Papa mo. 85,000 ang bayad sa operasyon. Noong araw na yon, nakita kong dinala mo ang titulo ng bahay sa kwarto mo. Nuan-nuan. Narinig ko ang tawag mo. Ang bayad sa operasyon ni Papa mo, hindi mo problema. Nuan-nuan, dapat talaga nag-ipon tayo ng supplies muna. Kahit na deadman na lang. Ayokong mamuhay ng miserable. Saka may 1-0 kahon na akong instant biscuits. 1-0 kahon, gaano katagal yon? Yung natitira, hintayin ko na lang na magpadala ng pera si Fangzi bago bumili ulit. Bakit? Binura niya ako. Nuan-nuan, gusto ko lang tanungin, gusto mo ba talaga si Fangzi? Kasi kailangan ko siya. Anak, dumating na ang huling batch ng supplies. Sa loob ng kalahating buwan, tapos na ang pagbubuo ng village. Susunod na hakbang, mag-train ng trusted staff. Nuan-nuan, lipat na lang kaya tayo ng tirahan? Masyadong liblib dito. Hindi libre ang paglilipat. Ito ang passbook ng mga magulang ko. May 2 pang gold bars na minana kay Lolo. Kinuha ko nung umuwi ako kanina. 30,000 lahat-lahat. Mag-ipon ka na ng supplies. Nuan-nuan, tayo na ba talaga ngayon? Dati, niligtas mo ako. Ikatlong araw ng apocalypse, bumagsak ang school. Natrap ako sa likod ng kantin ng mga zombie. Ikaw ang sumagip at itinulak mo ako palayo. Kaya namatay ka noong nakaraan. Ako naman ang nabuhay. Ngayon, hindi kita pinapansin para magpasalamat dahil ikaw ang pinakakapakipakinabang. Okay lang, nag-open up ka naman sa akin. Ang katotohanan, ibig sabihin, may puwang ako sa puso mo. Magiging mabait ako sa'yo. Palagi kitang aalagaan.
Papasok na tayo. Maraming monster sa lungsod. Puno ng pulang bukol ang mukha. Mga intelligent zombies na marunong magsalita. Nagpapanggap na survivor para makapasok sa base. Mukhang may kakaiba kina Young Master Fang at mga kasama niya. Ah! Chubby na bata. Diretso na silang pinatumba. May babae sa loob, takbo. Yehi! Yehi! Tandaan, mga intelligent zombies silang lahat. Sobrang delikado, bukod sa karaniwang zombies. Pinakadelikado ang ganitong intelligent zombies. Mabagal gumalaw ang normal zombie. Walang talino, madaling patayin. Mabilis gumalaw ang intelligent zombie. May talino at basic na kakayahang magsalita. Matindi maghasik ng karahasan. Marunong gumamit ng armas. Punong-puno ng pulang bukol ang mukha. Kapag nakita, iwas ka agad. Laging mag-ingat. Sabi ko na nga ba, anak ko ay galing sa hinaharap. Para iligtas ang mundo. Papa, tulungan mo akong pumili ng 4 na maasahan na kasama. Babalik ako ng syudad. Kailangan malakas ang katawan, di natatakot mamatay. Dadaan tayo ng lakad. Kapag nag-drive, mapapansin tayo. Totoo ang sinabi ng mga intelligent zombies. Bagsak na ang syudad. Ang delikado naman doon. Babalik ka pa? Para saan? May bigas, harina at gamot na rito. Sa ngayon, kutsilyo at pana pa lang ang sandata natin. Di sasapat ang mga palaso. May naiwang military gun sa syudad. Kailangan kong tiyakin na ligtas ang 3,000 tao sa Bishan. Linuan, dali. Iusog mo ang mesa. Papasok na ang mga zombie. Hindi pwede, hindi ito pwede. Narinig kong nagtayo siya ng safe zone sa Bishan. Kailangan ko siyang hanapin. CJ, alis na tayo ngayon din. Hindi pwede, hindi ka pwedeng sumama. Baka ma-misinterpret ni Fang Zi. Ako na lang muna. Sumang-ayon si Fang Zi. Pagkapasok ko, magpapadala agad ako ng tao para iligtas ka. Sandali lang. Magdala ka pa. Kaunti lang ako kumain. Ah. Pinakamalapit na grupo ng zombie, 1 kilometro ang layo. Matipunong katawan ng general sa Ancient World. Spirit sense na nakuha ko sa Xianxia World. Sobrang useful dito sa Apocalypse story. Pareho ng location gaya ng dati kong alaala. Mga baril, ilagay nyo lahat sa bracelet ko. Warning, 1-0 zombie ang mabilis na papalapit kay host. Dakmain sila. Ako na ang bahala sa pinuno. Malambot ang balat, sariwa pa. Dadaan ako doon, enjoy muna ako. Tol, mag-drive ka papuntang plaza. Ilabas agad ang pick-up. Bilisan, kailangan iligtas ang tao. Akin na ang distraction ng zombies. Lauhe, dalhin mo sila papunta kay papa ko. Sobrang delikado to. Young Master, nanginginig kayo kapag nakakita ng zombie. Kung ganun, pabigat ka lang. Siguraduhin mong buhay ang lahat pag uwi. Yan ang utos. Ye. Hayaan mo akong ma-enjoy ito. Ah. Wing of Wind, tulungan mo ako. Host, mag-ingat ka. Masama siyang kontrabida na binalikan ng masasamang vibes. May base ako, ligtas doon, sakay na. Hindi ka ba natatakot na gawin sa'yo ni Fang Zi ang ginawa niya kay Linuan? Isang ordinaryong high school girl na hindi na nananaginip ng past life. Naglalakas loob lumaban sa zombie. Sobrang tapang ng batang ito. Saka, si Linuan, perpekto lang na may masamang ugali. Kung ako si Bumengmeng, matagal ko na siyang pinutol ang ulo. Kasalanan ko rin kasi natakot ako. Kung hindi ako natakot, di nanganib si Young Master Fang.
Bakit hindi pa bumabalik si Yang Master Fang? Bakit napangasawa ko pa ang ganitong klase ng asawa? Gawing pain si Yang Master Fang para maghanap. Kung di ka babalik, huwag ka nang bumalik. Ang pogi ni Yang Master Fang. Huwag kayong maingay, matibay ang anak ko. Boss Fang, kahit mamatay ang anak ko, huwag mo nang sabihin sa akin. Buhay siya palagi sa puso ko. Kahit maging multo siya, babalik pa rin siya at magpapakita sa akin. Araw na araw eh, yung kaluluwa ng anak ko may kasamang batang babaeng multo. Lizzie. Ang sira-sirang sasakyan, laging sira sa maling oras. Sa bundok pa nangyari. Sayang naman kung itatapon. Pero kung di itapon, sobrang bigat. Uy, bilis niyang gumaling. Mga gasgas lang naman lahat. Ang batang ito, matatag. Pagkakaya lang maglakad, agad nagtrabaho. Sinisigaw niya, gusto niya magpasalamat kay Xiao Fang sa pagsalba sa kanya. Xiao Fang, may survivor sa labas ng gate, humihingi ng tirahan. Sabi niya ang pangalan niya ay Linuan. Kaklase mo daw. Sabihin mo lang wala ako dito. Xiao Fang, si Linuan nakaluhod sa may gate. Sabi niya, di siya aalis hanggat di kanya makita. Hayaan mo siyang lumuhod. Pag madilim, lumalabas ang mga infected. Sa lagay niya, di tatagal ng isang gabi. Problema niya yan. Si Fang Zi, ang gago. Nakikita na niyang kawawa ako. Hindi pa lumabas. Putangina, alam mo ba kung anong pinagdaanan ko sa biyahe? Badha, oh. Alam ko, hindi ka walang puso. Kahit nagkamali, pwede magbago. Maging mabait na lang. Di mo siya kilala. Hindi siya lumuhod nung iniligtas siya ng iba. Pati tatay niya, kailangan ng pera pang opera. Di siya lumuhod. Ngayon lang siya lumuhod. Di dahil alam niyang mali siya. Lumuhod siya kasi alam niyang mamamatay na siya. Ipahila siya. Maimpluwensyahan ang mga zombie sa may gate. Alam ko na, si Fang Zi, ang sipsip. Siguradong gagamitin niya rito ang chance na magkabati kami. Makuha niya ang atensyon ni Lola. Swerte niya yan, bigay ng tadhana. Dalhin niyo na ang magiging amo niyo sa loob. Kakausapin ko si Fang Zi para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng promotion. Aash. Mali ang direksyon. Doon ang base. Anong gagawin niyong dalawa? Xiao Fang, sabi mo sa gate madaling magka-zombie. Fang Zi, ordinaryong sipsip ka lang. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Tama ang sabi ni Xiao Fang. Pagkatapos mong marinig, nagwala ka talaga. Mas mabuti pang sumuko ka na. Walang balak si Xiao Fang na makipagkita sa'yo. Ano sinabi niya kanina? Future boss lady. Sa base, dami ng girls na umaasa sa boss. Lalo na si Wu Mengmeng, grabe manghabol. Wala na nga mundo, dala pa ang ganyan. Mas practical si Xiao Fang. Sa base natin, may pagkain, inumin at armas. Ano-anuan. Bumalik ka na, alam kong hindi mo ako kayang iwan. Nuan-nuan, kunti na lang natitirang supplies dito. Malapit nang matapos. Kailan tayo pupunta kay Fang Zi? Hindi pa nakita ni Feng Zi. Lumayo ka, ang baho mo na. Putangina, pinanganib ko buhay ko para lang bigay sa'yo. Pinapunta ka sa kay Feng Zi. Di ka naman pinansin ng tao. Gusto kita sobra, pero para sa'yo, wala lang ako. Putangina, deserved mo. Sa pagtakas ko, narinig ko ang broadcast ng military. Alam nila may base ka dito. Gusto nilang makipag-ugnayan para magsanib puwersa sa laban sa zombies. Ito ang contact nila. Ayos yan. Kung makakonekta tayo sa military, mas mapapabilis ang pag-recover ng mga bangkay. Uy, Fang Zi, pwede ba kitang iayain sa dinner? System. Sa original story, sino gusto ni Bumengmeng? Ex ni Yun Nuan. Pero di sila nagkatuluyan. Wala naman akong pake. Bakit napunta sa akin? Sa mga heroine stories, big points ang pagligtas sa babae. Mamaya, mag-uusap kami ng tatay ko tungkol sa supplies. Ayos lang. Bukas na lang ako magyayaya. Sige lang. Ako ang commander ng First Army ng Xia Country na nakikipag-ugnayan sa'yo. Iniisip ko, bata pa si Xiao Fang. Hindi ko inakala, high schooler pala. Talagang hero ang batang ito. Sobra ka naman, tatay ko talaga ang abala dito. Narinig ko, reborn ka daw. So, bakit di agad mong sinabi ang tungkol sa apocalypse? Nakahiga ka lang, nanonood ng Z. Yung takeout andyan sa mesa. Tapos, may high schooler na tumawag sa'yo. Sabi, mag-apocalypse na. Paniniwalaan mo ba yan, Lawang? Nga, di ko naisip yan. Interesado ang military sa plano mo laban sa zombie. Talagang gusto nila yan, hindi counter-attack.
Kailangan namin ang tulong ninyo. Tulong para sa zombie. Bawiin ang lungsod natin. Sa 3 o'clock. Xiao Fang, mag-ingat. Ah, na-mark na ang target. Sa Binhai City, doon nagtatago ang huling mga zombie. Sige, tanggap na. 78 na ang recovery ng human settlements. Nasa 18,000 na lang zombie natitira. Kapag nakuha ang huling city, malalampasan na ng tao ang apokalipse. Tumakas ka ba mula infected zone? Halika, sumama ka na sa akin. May utos si General Fang. Ang bawat survivor makakatanggap ng libreng pagkain, tubig at tirahan. Breaking news. Sa pamumuno ni General Fang Zi, tinulungan ng bansa natin ang Amerika bawiin ang armas, mga lokal na heavy weapons. Mas bibilis ang pag-recover ng lungsod. Si Fang Zi na naman. Dapat, Juliet lang siya. Walang silbing sip-sip. Ako dapat ang tagapagligtas ng mundo. Secretary Wu, balita daw gusto mo si General Fang Zi. Tama ba? Aayusin ko lang. Hindi balita yan, totoo yan. Di ko alam anong tingin ni General Fang Zi. Di pa niya ako gusto. Pero magsusumikap ako, go. Bakit naman? Bakit buhay pa ang malanding yan? Totoo, ako ang reborn dito. Ah, ah. Patrol, wag gagalaw. Zuyu, kilala mo pa ba ako? Ako si Linuan. May kaso kang obstruction of duty. Sumama ka na sa akin, magpalamig muna sa station. May parusa ka mamaya. Bakit mo ako tinatrato ng ganyan? Rules yan. Lahat may responsibility sa sariling gawa. Di mo naisip na hanapin ako. Ako rin, di ko akalaing magtatago ka ng 3 taon doon. Tara, balik tayo sa station. Wang Zi, ang huling lungsod. Pwede na lahat ang missile para matapos. Hindi kailangan mag-risk. Sa abroad, hayaan na. Lungsod ito ng Xia country. Pagtapos gamitin ang heavy weapons, ang hirap mag-rebuild. Sa 1 o'clock, 3 zombie na lang. Uy, gwapo. Laro tayo. Soft and tender. Mukhang masarap. Yeh! Congrats, tapos mo na ang task. Final target, papasok na sa next world. Magpakasal na tayo. Ah, tara, tingnan natin ang susunod na mundo. Congrats, host. Natapos mo ang level. Muling nabuhay sa katapusan ng mundo. Pinunit ko ng sarili kong kamay ang masamang babae. Umibig sa dakilang Panginoon. Malaking pabuya sa pera. Sa kahit anong mundo, laging may maraming pera na magagamit. Sige, sabihin mo na. Ano na naman ang nangyayari ngayon? Ngayon sa babaeng genre, kwentong kababalaghan sa panahon ng Republika. Pinalayas ko ang masasamang espiritu gamit ang Biblia. Ang manghuli ng multo, siya pa ang naghabol sa akin. Pero host, huwag kang matakot kasi. Dahil ikaw ay isang multo. Ang orihinal na may-ari ay isang aktor ng martial arts sa Kingstown. 18 taon na ang nakalipas sa Dragon Boat Festival. Isang batang babae ang inaligtas mula sa ilog. Siya ang babaeng bida, si Fang Xiwing. Ang babaeng bida ay anak sa labas ni Mali Anwan. Sabi ng monghe, mamamatay ang ama dahil sa kapalaran niya. Kaya itinapon siya sa ilog. Pinrotektahan ng orihinal na may-ari ang buhay ng babae at napatay siya ng mga tao. Pagkamatay ng orihinal na may-ari, dinala ng maestro ang babae. Pagkalipas ng 18 taon, bumalik siya sa bayan bilang kasapi ng grupo. Naging multong naghihiganti ang orihinal na may-ari para humingi ng buhay. Si Fang Xiuyon mismo ang nagparaya at nagpatawad. Si Mayu Anway ay tumulong sa monghe para patahimikin ang kaluluwa. TFF, putsa, namatay ako para sa kanya. Siya, bigla na lang, napatawad ang lahat at pinatahimik pa ako. Talaga bang ganyan kairita ang mga babaeng bida sa ganitong genre?
Sinabi ko na noon, sa mga babaeng nobela, ang daming supporting role na mas malala pa sa leader ng Yunxiao Palace. Ano ang ultimate goal ngayon? Patahimikin lahat ng multo sa King Town. Ano ba yung patahimikin na yan parang kakaiba? Pinakasimpleng paraan ay tuparin ang mga hiling nila tapos hayaan silang mag-reincarnate. Anong bagong skill yan? Dito sa mundong ito, lakas ay galing sa paniniwala. Pag umabot ng 10,000 ang tao, diretsyo nang makipag-usap sa mga Diyos. Pero multo ka pa rin, normal lang na hindi ka sambahin ng mga tao. Wala masyadong silbi itong skill. Ngayon ay ika-79 kaarawan ni Mayu Anway. Bilang multong nakakatakot, ikaw ay kukuha ng buhay. Tapos, ang 18 anyos na babae ang magpapatahimik sa iyo. Okay, ngayon, ang babae ang sasaktan ako. Self-defense lang ang gagawin ko. Walang dahilan si Langit para parusahan ako, di ba? Ah, ano ba ito? Ahaha. Anong pagbabago to? Parehong-pareho ang galaw nila. Ang galing nila. Bigyan mo ng malaking pabuya. Lahat ng aktor ay nasa likod pa ng entablado. Ang anino na iyon ay si Fang Ziyi na pinatay 18 taon na ang nakalipas. Ikaw ang kumuha ng buhay ko noon, 18 taon na ang nakalipas. Kuya Z, ang kaluluwang puno ng galit, dapat maging mabuti ka na. Hindi ka na dapat manakit ulit. Siya ang nagtapon sa'yo sa ilog 18 taon na ang nakalipas. Nagkita na kami ng tatay ko. Ngayon, ang pangalan ko ay Maxi Uyun. Tarain na mo. Buhay lang ang nawala mo. Siya, nawala ang saya ng pagiging magulang. Pinakawalan ko na lahat. Bakit hindi ka pa rin makabitaw? Pinagpalit ko ang buhay ko para sa'yo. Bitawan mo na rin. Sabi mo, bitawan mo na. Walang hanggang gantihan, kailan matatapos. Ginamit mo ang dugo ko para magkunwaring mabait. Ang tapang mo talaga. Hindi yan ang totoo. Ginawa ko ito para sa lahat. Sasabihin ko sa'yo, Fangzi, 18 taon na ang nakalipas, nakialam ka talaga. Bakit ngayon, makikialam ka pa rin sa pamilya ko? Hindi ko nasagot noon. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Dahil napatay mo na ako. Lakas mong multo ka. Tigilan mo na ang pananakit. Hea, hea. Ba't di ka lumaban ng harapan, host? Ang layo ng tinakbuhan mo. Di ba parang nakakahiya masyado? Iba ngayon. Noong sinaunang panahon, may 530,000 sundalo ako. Sa immortality, malakas ako. Sa apokalipse, punong-puno ako ng pera. Ngayon, hindi ko alam anong kakayanan ko. Ano bang powers ko dito sa mundong ito? Delikado kung makalaban ko agad ang monghe. Sana sinabi mo agad, dito pala, diretso agad ang reinkarnasyon. Yung mga may galit lang ang nagiging multo. At malakas ang galit mo. Wow! Hindi ligtas mag-isa ka sa oras ng gabi. Binubugbog ako ng asawa ko, kaya tumakas ako. Sugatan pa ang binti ko. Kawawa ka naman. Sige, tutulungan kita. Ano, sige. Halika, lakad na. Ah, 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 ah. Ah, Diyos ko, multo. Ah. Napakialaman ng mga awit ang negosyo ng iba. Di ka ba natatakot sa karma? May galit ka ba sa kanya? Wala. Bakit mo pa siya sinaktan? Inaapi ang mga mababait. Kailangan pa ba ng dahilan ang multo para pumatay? Mas mabigat pa ang galit mo kaysa sa akin. Ano sa tingin mo ang sarili mo? Wow, ikaw na ang mabuting multo. Ikaw ang pinakamatinding multo dito. Uh. Tama na po, wag niyo na akong saktan. Suko na ako, di naman namamatay ang multo. Pero masakit pa rin. Sige, pwede na mag-usap. Sabihin mo na, anong hiling mo, tutulungan na kita agad para makapag-reincarnate ka na rin. Hindi ka basta-basta multo. Gusto mo talagang patahimikin ang mga multo. Tutulong ka rin sa reincarnation ng mga multo. Kailangan pa ba kitang bugbugin bago ka magsalita? Sige, magsasalita na ako. Ngayon na, magsasabi na ako. Ang pangalan ko ay Xiulian. Ibinenta ako ng tatay ko kay Zeng, ang magbubutcher, kapalit ng pera para sa opyo. He. Tama na, gets ko na. Ama na adik sa opyo.
Walang pakinaina. Asawang nananakit. Sobrang kawawa niya. Classic template ng babaeng bida noong panahon ng Republika. Tara na. Saan tayo pupunta? Maghanap ng ibang multo. Sobrang bagal kung paisa-isa. Sabi nga, kung marami ang multo mas malakas. Makisama muna tayo sa ibang multo. Sama-sama tayong magpapatahimik. A few. Beijing Shen. Huang Shuren. Lahat kayo, balak nyo gumanti sa kaaway. Sa loob ng 7 araw, tuturuan ko kayong lumaban sa multo. Kapag di natuto, manatiling ligaw na kaluluwa. Pag nahuli ng monghe, wala nang magliligtas. Kapag natuto, sumama sa akin manghuli ng multo. Puro multo lang tayo dito. Manghuli pa rin ng multo. Tanga, kalat ang mga multo dito. At ang lakas pa natin. Hanapin ang mga multong gustong sumama, isama sila. Yung ayaw, bugbugin na lang. Mas mabilis pa ito kaysa sa mga monghe. Anong makukuha natin dito? Tanga, kapag gumawa ka ng mabuti, hahangaan ka ng tao. Sa umaga, ipabuli natin sa followers ang kaaway. Sa gabi tayo manakot. Bagsakan natin ng guilt ang mga target, gets mo? Pero tandaan, ang masamang multong nananakit kailangan alisin. Sige, mag-ensayo na tayo. Ang unang target, multong namatay sa gutom sa dulo ng bayan. Nagbukas ka na ng Ghost Training Center. Hindi mo na pinansin si Maxi Uyon. Sumasama na siya ngayon. Ano nga ba ang multo hunting? Kapag naubos ko na ang mga multo, wala pang bayad. Sa tingin mo anong gagawin ng mga taong to sa kanila? Ikaw lang talaga ang marunong. Hahaha. Parang nagtuturo talaga sila ng ghost hunting. Ano naman gagawin nila? Kahit ano pa, perwisyo yan. Narinig kong may multong nagutom daw sa dulo ng bayan. Unahin natin dun, manmanan natin. Maestro ng Dao, ang gutom na kaluluway gumagala sa silangan ng bayan ng ilang araw na. Nananakit sa paligid, ginagawa nitong balisa ang lahat dito. Wala nang gustong lumabas. Pakiusap maestro, tulungan ninyo kaming palayasin ang masamang kaluluwa. Sa 3 araw, papalayasin ko ang masamang espiritu. Malaki ang hinanakit ng gutom na multong ito. Hindi sapat ang mga gamit ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Halika, kainin mo ito, multo. Hintayin ka, Walnut City. Maestro, di pa ba kayo kikilos? Hayaan mong madagdagan pa ang tao niya. Mas marami tayong makukuhang bayad. Tandaan, huwag patayin agad. Pabayaan mong makatakas ang multong iyon. Para mas malaki ang kita. Ah, ay. Hindi ka makalapit, may badha rito. Ang 13 tagapagbantay, umatras ang mga sibilyan. Negosyanteng masamang multo. Papatayin lang, di tadtarin. Hahaha, ah, ah, ah. Salamat po, Diyos, sa pagligtas sa akin. Ito ang bayad ninyo. Huli ang 13 tagapagbantay. Pasensya kung natakot kayo. Ibahagi ninyo ang perang ito sa lahat. Pangdamay na lang sa takot. Ha? Wahaha, boss, tinatawag nila tayong Diyos dito. Sa panahon na ito, sino'y tumutulong, siya'y Diyos. Lalo na't nagbibigay pa tayo ng pera. Pero, boss, kaya mo palang pumatay ng multo. Sobrang galing yan. Nagsanay ako bilang immortal. Di naman kalayo ang prinsipyo. Ginamit ko lang ang kaalaman ko sa multo para pumatay ng multo. Isang sumasamba. Iniwang sumasamba 12,345. Hahaha, wow, dami ng tinigilan 1, 2, 1, 5, 1, 0, 1, 0, 0. Habang mainit pa, next lesson, bisitahin si Butcher Zeng. Walang takot na masamang espiritu. Kuminto ka dyan. Ah, ah. You ah. Duwag naman loloko. Kung di dahil sa 13 tagapagbantay ng mga Diyos. 8 na beses akong patay at di pa bayad ang utang. Mga pasaway talaga. Walang kinita. Halos napatulan pa. Di ko alam kung anong klaseng tao ang 13 tagapagbantay. Kakumpetensya kaya? Tungong direksyon ng mga tagapagtanggol.
Tingnan ko nga, kailangan kong bawiin ang nalugi ngayon. Buwisit, Siksiulian, bagaman parang patay nakahiga sa kama. Maganda pa rin. Sayang naman kung namatay lang siya ng ganun. Lugi ako dyan. Hay! Nag-iipon ako ng libog ilang araw na. Bukas, maghahanap ulit ako ng matchmaker. Bibili ako ng isa. Basta may pera ako. Marami pa akong makukuha na babae. Kiathe! Hay, sabi ko na nga ba. Yung matandang biyuda sa kabila, ayaw na mabuhay. Sinabi niya sa akin na magiging masamang multo Siksiulian. Pinapagalitan pa ako sa gabi na parang multo. Binayaran ko na siya. Wala na akong utang dyan. San? Hay naku! Kithe, babae, akala mo ba, kung naging multo ka, matatakot ako sa'yo? Sa ilalim ng balon, nakalubog ang pulang sapatos na basa at buto-buto na. Bae Zutang. Sino ka nga ba talaga? Si Daiyu, gumapang mula sa Yamchai Well. Buwisit, imahinasyon lang. Tama Hahaha. May sala ang may utang. Nagbayad na ako. Ibalik mo ang buhay ko. Boss, kailan ako papasok? Sa susunod ikaw naman. Bigla kong naisip parang di ako nabuhay noon. Ngayon pa napatay na ako, parang buhay ulit. Anong klaseng kakaibang pilosopiya to? Tigilan mo na yan. Sama kayo, punta tayong siya Wangzuang. Boss, anong gagawin natin doon? Papalawakin ko ang impluensya ninyo, mga multo. Kumuha ng mas maraming tagasunod. Saan pa ba ako pupunta? Ang dami mong tanong. Minsan si boss parang di aktor. Parang palamura. Nagbayad na ako. Nagbayad na ako. Ano nang nangyari? Nagsanay ng pagkuha ng buhay. Nataranta pagdating. Buti nga kasi nagkasala siya. Di ba sabi mo, pag andyan ka, wala nang multo, manloloko. Ibalik ang bayad. Boss, nabawi lahat ng kinita these past days. Anong gagawin natin? Ayos lang iyan. May trabaho pa sa Xiao Wangzuang. Tulungan ang monghe palayasin ang multo. Ngayon, tiyak kikita na tayo. Ah ah, ako ang napahamak na masamang espiritu. Lubos ang put ko. Kahit si Jade Emperor dumating, lalaban pa rin ako. 13 tagapagbantay, nagpapasya. Umatras ang mga buhay. May isa pa bang masamang espiritu? Grupo pa ng masasamang espiritu. Monghe, magsalita ka ng maayos. Espesyalista kami sa pagpuksa ng masasamang espiritu. Sama ka sa akin, dakpin natin sila. Ah, 13 tagapagbantay, trabaho tapos na. Sistema. Tingnan mo nga sa akin. Kung may malapit na lugar na napakabigat ng malas. Napansin ko, ang sistema dito. Pareho lang sa mundo ng immortals. Gusto kong maglagay ng bagong patakaran dito. Pabilisin ang pag-alis ng mga multo. Naintindihan, aalamin ko agad. Diyos ba iyon? Ay, multo iyon. Di ba sabi ng maestro, masamang multo iyon? Kahit na multo, mabuti pa rin siya. Ano mang uri ng multo iyan? Kung tumutulong sa tao, Diyos na rin siya. Dapat sambahin. Mga sumasamba, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Boss, malapit ng lagpasan ang 10,000 ang naniniwala sa'yo. Lahat winasak ng 13 tagapagbantay. Ang mga masamang espiritu ng Wens Wing. Inagawan ang mga manghula ng trabaho. Ano ba talaga balak nila? Kailangan kong tawagin ang Major Maestro sa Temple ng Celestial Master. Kung masamang espiritu ka, kahit 13 o 18 tagapagbantay pa kayo, may paraan kaming mga manghula para mawala kayo. Palalayasin namin kayong lahat. Guro, gutom na ako. Hanap tayo ng matutuluyan, kain muna bago umalis. Kada punta natin sa may multo, laging naunahan tayo ng 13 tahan. Wala tayong kita, napalaki pa gasto sa biyahe. Malayo-layo pa ang lakarin natin. Baka pwede tayong humingi kay Ginoong Ma.
Dati narinig lang ni Ginoong Ma na kaya kong pigilan ang multo gamit ang mahika. Nung may multo si Fang Zi, doon lang kami nagkakilala. Ngayon hindi na tinatakot ni Fang Zi si Ginoong Ma. Hindi na ako pinapansin ni Ma. Tulungan niyo ako, hinihila ako ng multo. Uy, buhay ako, hindi mo ba nakita? Tinapon ang bata, aray. Grabe, muntik na akong mamatay sa gulat. Anong ginagawa mo, hating gabi, tapos tinatapon ang bata? Akala ko multo ako. Babae, malas daw yan. Dapat siguraduhin nalunod siya. Huwag gaya kay Maxi Uyon noon, hindi talaga namatay. Yung lalaki lakas parang kalabaw. Hindi ka natatakot mabugbog niya? 13 tahan ang mailakad. Tabi ang mga buhay. Ako to, Kuya 11. Hindi ba ito yung si Maxi Uyon na niligtas ko 18 taon na ang nakalipas? Yung tatay ko noon, nadala lang siya. Palampasin mo na siya. Anong mata ang nakakita na pinahirapan ko siya? Kung hindi mo man siya inistorbo, huwag ka rin mag-anyaya ng ibang multo pa para manggul. Gulo sa mamamayan pa rin yan. Kayong mga masamang multo, bata pa lang, hindi niyo na pinalampas. Ngayon, ako ang magpaparusa sa mga masama. Nan. Ibaba mo ang bata, hindi mo siya pwedeng patayin. Kung papatayin ko siya, nalimutan mo na ba kung bakit ka pabuhay? Sabi ng mga tao, yan daw ang templo ng 13 tahan. Nag-alay sila at sinamba ang mga multo. Baliktad na talaga mundo. Yung mga tao basta libreng magpalayas ng multo, tinatawagan na lang. Basta libre, kahit sino sinasamba nila. Pag lumabas siguro, nakakaanyaya siya ng Diyos. Sigurado matatalo natin si Fang Zi. Ito yung sanggol na dinala ni 13 tahan. Para kanino ito? Ito ang biyayang ipinagkaloob ni Bathala sa amin. Regalo yan ni Bathala para sa swerte namin. Pinanaginipan kami ni Baijintian na Bathala mismo. Naawa siya dahil wala kaming anak, kaya binigay sa amin ang batang babae. Salamat po, Bathala. 1,000 ang tagasunod. Na-unlock ang diretsong komunikasyon sa mga Diyos. Congrats, host, may bagong kasanayan ka na. Kung hindi, di ko alam ang gagawin ko. Sa mundong ito, langit at tao lang ang meron. Kung makakapagtayo ng impyerno dito, pwede silang gawing opisyal ng mga Diyos. Saka palalayain yung ibang ligaw na kaluluwa. Papawiin ang galit, tutulungan magkatawang tao. Mawawala ng mga inip na kaluluwa dito. Sakto, nahanap ko na yung lugar na pinapahanap mo. Tara, papakita ko sa'yo. Pinto ang multo, daan ng dilaw na ilog, tulay ng pagsusulit. Malaki ang kailangan gawin sa impyerno dito. Kailangan nating bilisan. Hihi! Humihiling kaming lumabas siguro. Parusahan ang tawag sa sarili ay 13 tahang multo. 13 tahan na naman. Hindi lang kami sa 5 galing. Lahat ng exorcist nawala ng trabaho dahil sa kanila. Nagpadala na ng paanyaya sa lahat. Pinapatawag ang lahat ng exorcist para solusyonan tong 13 multo. Sobrang malas ng lugar na to. Swak sa gusto natin. May lugar na tayo. Trabaho na lang kulang. Boss, may masama. Anong nangyari? May mga exorcist dala. Gusto raw sirain ang templo ng 13 tahan. Hihi! Kuya Hanzi, tulungan mo ako. Guro, sigurado lalabas si Fang Zi sa style mo. Wala ngang duda. Si Fang Zi nga, namatay para iligtas yung dalaga. Ngayon, gamit natin si Fang Zi Uyon para akitin siya. Siguradong pupunta siya. Sino ka dyan? Ang daming ingay sa templo namin. Para lang iligtas ang dalaga. Tama, nagpakita ka nga. Andito nga ako, pero di para sa kanya. Kayo kasi, kinakalaban niyo templo namin. Si Maxi yun, walang utang na loob, ipinagpalit ang sariling ama. Ayaw na rin siya ng tao sa baryo. Hindi importante iyon. Kami sa 5 galing at lahat ng exorcist andito. Paparusahan ang masasama. Tama, Fang Zi, isang multo ka lang. Kami, 500 exorcist. Bawat isa may sariling papel, kaya mong sagutin lahat. Sino may sabi ng boss namin, multo lang siya. 13 tahan ang mailakad, tabi dyan. Kahit dumami pa ng 13, anong magagawa nyo? 500 sanay na exorcist kami. Kaibigan, gumaling na ba ang kidlat mong style? Kahit ilan pa kayo, di pa rin kayo lalaban sa taglay kong kidlat. Multo hari yan. Akin ang aaregluhin ang 5 galing. Diyos taas, pasensya na, di ko kaya. Multo hari humarang sa akin ngayon. Master, iligtas ako.
Kayong mga masamang multo, wala kayong puso. Sumuko na lang kayo. Nan. Ako ang namumuno ng Impyerno Corporation. Kung may master kayo sa langit sa impyerno, bakit kami mga ligaw na kaluluwa, bawal? Kapag natanggap namin ang tamang daan. Alam ko, master, maintindihin ka. Wala naman silang napatay na tao. Baliktad, may merit silang lahat. May nagpapasindi pa ng insenso para sa kanila. Kung pwede kang maging Diyos, bakit kami hindi? Kahit ano, multo pa rin kayo. Gusto kong maglaho kayo. Dati gusto ko kayo palampasin. Hindi kayo umaabot. Buksan ang komunikasyon sa Diyos. O hehaheha. Sumuko na kami. Bahala na kayong ayusin ang impyerno. Labas na ako. Hahaha. Simula ngayon, kami na ang bahala sa impyerno. Papawiin ang galit at ituturo ang kaluluwa. Gagawa ng mga batas sa kabilang buhay. Poprotektahan ang tamang daan. 300, langit, lupa, tao. Ngayon, kumpleto na ang daan ng lupa. Swerte ito sa mundo. Yaya. Guro, huwag palampasin ang mga multong yan. Hindi mo ba naintindihan? Naging Diyos na sila, may opisyal na papel na. Kahit master natin, may respeto sa kanila. Gusto mo bang mamatay? Ah. Kuya ko. Sabi niyo hindi kayo masamang multo. Bakit gustong patayin siya? Buhay niya, bayad ko yun dati. Kinukuha ko lang ulit, anong problema? Huwag ka mag-alala, may silbi pa siya sa akin. Ako po si Mang Danyo, sumasaludo kay Hukom at sa inyong anak. Anak na pala ang tawag ngayon. Hinahatulan ko kayong tatlo, di na muling isisilang. Sakto, boss, may bago kang pinagagawa ang impyerno ng mantika. Subukan muna sa inyo. Habang buhay, takot sa multo. Pagpatay, sasaktan pa sa impyerno ni boss. Swak lang sa inyo yan. Hahaha. Congrats, host, natapos mo na ang aking task na pagpapabuti sa masamang multo. Nakamit mo na ang ultimate goal sa exorcist na negative ang kita. Gantimpala, ghost cultivation Tara na, susunod na mundo. Mas madilim dito kaysa dati. Babae naman ang bida ngayon, multong babae. Rule, kahit anong kwento ng multo, pwede. Iba't ibang lahi, baliw sa akin. Ang bida ngayon, babae, mautak, pinaglalaruan lang ang original na bida. Handa siyang gawin lahat para sa layunin. Huwag magpakasobra sa mga pakul na yan. Diretso, ipakita mo sa akin ang memorya. Ang kakaibang bangungot dumating ng buo 30 years ago. Nagising ang mga tao na may ibang kakayahan. Tuwing ilang panahon, fog sumasaklaw sa mga lungsod. Ang mga napili ay sasali sa mga copy event. Makakauwi lang kapag buhay, sabay-sabay umalis. Kapag namatay, naging bangkay. Walang pag-asa, madilim pa rin. Si Fang Zi, ang dating bida, ay nakatapos ng 2 beses sa copy. Sikat naman na laro ng Xia Country. Sa ikatlong laro, nakilala niya ang crush niya. Si Ning Yian ay nakatapos sa copy ng minsanan. Isang tao lang ang makakalabas gamit ang susi. Sa oras ng panganib, binigay ng bida ang chance kay Ning Yian. Siya mismo naging disabled. Nahanap ng bida ang pangalawang susi at nakabalik ng buhay. Pero nalaman niyang undercover si Ning Yian ng founding country. Sinunod sa utos ng founding country. Kung hindi niya makuha, gamit ang copy event para patayin siya. Ang dating bida na disabled, para hindi na mapilit sumali sa copy event. Para hindi mag-fail ang copy at maapektuhan ang Xia country. Pinili niyang magpakamatay. Ang strategy ng crush na yan, puro fishing dog. Standard setup ng couple drama. Ultimate goal ng mundong ito, itulak ang Xia country sa unang pwesto. Side mission. Sandali lang. Host? Ito ang dark energy ng Ghost Cultivator. Familiar ang feeling na to. Kaya ko mag-Ghost Cultivator sa kakaibang copy event. Host, hindi pwede ganyan. Hindi ka pag-host ngayon. At ang copy event ay global live broadcast. Magmumukha kang weird sa iba. Paano mo ipapaliwanag sa kanila? Si Bro Feng nag-meditate. Ano level mo? Nag-doubt kay Fang Zi. Grabe. Yung ghost nurse. Sa kabilang copy event, yung star player ko, siya mismo pumatay. Isang tusok, bulag agad. Bro Feng, gising na. Tapos na, tapos na. Di ko alam kung makikita mo. Basta dapat pogi ako. Host, akala ko pupunta na agad tayo sa next world.
Pero dito pa lang nagsimula. Sa mundong ito, pwede gumamit ng Ghost Cultivator para makuha dark energy. Interesting. Hindi ba si Bro Wang ay strategic player? Siya ang unang lumaban ng kamay sa kakaiba noong 30 years ago. Host, yung ginawa mo kanina. Boom ang live stream. Live broadcast, tama. Ang mundong ito ay global live. Tama, hindi mo natapos sabihin ang side mission kanina. Medyo complicated ang side mission. Ang world na ito na weird. Originally isa rin tong female drama world. Na ni-rework ng Tail God. Ang Red Wing ba ay Red Wing? So ibig mong sabihin, there's a fake god behind this world manipulating the game. Pinagsama niya ang dalawang female drama world. Gusto lang niyang manood ng survival reality show. The weird ones are restricted give rules. Ang mga tao naman ay limitado ng miracles. Nakaupo lang siya, nanonood ng kaguluhan. Ang mission ay alisin ang Tail God. Si Z talaga ikaw. Hello, goodbye. Grabe, ang ganda ng babae na ito. Baka gusto niyang sumama kay Bro Fang. Haha, hindi pinansin ni Bro Fang. Hintayin natin siyang dagdagan ang beauty strategy niya. Daman, kailangan ko siyang habulin. Activate ng powers para mangakit. Elevator card, hahanap ba kayo ng tao? Hindi ba dapat ipadala sila sa surgery department? Ay. Hahaha, anong klase ng tao, ha? Hello. Ikaw ba ang captain? Ikaw tao ka? Gusto kong umakyat sa taas. Sa taas, hahanap ka ba ng tao? Hanapin ko ang direktor nyo. Direktor, pwede mo bang makita siya? Nagkamali ka ng suntok. Pumili ka, sasamahan mo ako paakyat o aakyat ako mag-isa. Sasamahan mo ako paakyat. Teritoryo namin dito. Ako ang mag-guide. Ganito dapat, tara na. Esan, sino ka ba talaga? Ordinaryong tao lang. Niloloko mo ang multo. Yung word sa elevator, paparating na. Wala pang nakakaalis dito ng buhay. Kasamahan mo. Doon. Parang malas ang direktor. Bro Fang, grabe ang lakas. Yung facial expression ng security captain, grabe nakakatawa. Bigla ko lang naalala, sino pinakamatindi sa floors 2-4? Sa 2 DV floor, yung baliw na pasyente. Sa 3 K floor, anesthesiologist. Sa 4 TA floor, chief nurse. Anong gagawin? Hahanap ng gamit sa kanila. May isa pang dumating. Tamang-tama, kulang pa sila. Ah. Tara sa 3 K floor. Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Kahit hindi maintindihan, sige na. Tumalon sa puting ulap, walang pag-asang mabuhay. Samahan mo ako hanapin ang susunod. Uy, hindi ba ito yung inutil sa unang palapag? Dinala mo ang tao dito para magpakamatay. Ikaw ba ang head nurse? Tama, hayaan mong suriin kita buong katawan. Ahem. Ah. Buhay pa ang tao. Ako na ang magbubukas ng tiyan mo. Pasok, hawakan mo siya. Uy, anong ginagawa mo? Ako ang direktor dito. Hindi ba ikaw ang magbubukas ng tiyan? Halika, tutulungan kita. Ay, ang lupit neto. Si Kuya Wang, nagbukas talaga ng tiyan. Kumuha ka ng Master K, makakalabas ka na. Bakit mo kinukuha lahat ng mga susi? Para tulungan ang ibang manlalaro makatapos. Narinig ko lang yung kompetensya sa ibang bansa. Ngayon lang ako nakarinig ng tumutulong pa. Okay lang, di sila maglalakas ng loob sa inyo. Zai, tigil.
Ano nang nangyari dito? Master Key. Zai, ang dami mong nakuha pala. Ikaw na mauna, pwede pa akong maghanap ulit. Hindi na, nandito na lahat ng susi. 4 tao, 6 susi. Sobra-sobra, salamat Saksya Country. Salamat M.E. Fang. Pagkalabas namin, ipapakalat ko sa Migu ang lahat ng iyong ginawa. Hindi naman kailangan, walang anuman, kailangan yan. Di talaga kailangan, hindi libre ang mga susi. Kailangan bayaran. Walang kwentang tao ka. Nakapagnegosyo pa sa ganitong sitwasyon. Magreklamo kami Saksya Country. Isa-isa, kapag kumpleto na ang bayad. Kunin ang susi. Kontaktin ko muna ang amin. Lahat na nanonood ng live stream, di ba? Bilisan niyong magbayad Saksya Country. Sir, kami. Yung E-Country may pera naman, di ba? Babayaran niyo ba? Ako na magbabayad. Na-receive na nila ang bayad ng E-Country. Kompleto na bayad lahat ng bansa. Sige, gamitin ang chance para bigyan si Fang Zi ng tip. Isang tip lang bawat laro at ibigay lang kay Fang. Lahat ng susi nasa kanya. Kung hindi siya ang papatip, wala nang ibang masasabing tip. Dahil sa textile, tumaas ang ranking ng Xia Country. Bumawi pa ng 1 taon na gastos. May pera na, makakapag-train pa sila ng mas maraming mic user. Pwede mo nang sabihin na bago nito ang Xia. Tinadhana na ng bansa, ang galing. Lahat ng bayad ay pumasok na. Lapitan niyo na, kunin ang susi. Salamat. Makakauwi na rin. Z, bargain price lang yan ngayon. Next time mas mahal na. Sana madalas kayo bumalik. Walang daya. Ina-appoint kita bilang bagong direktor. Aalis na muna ako. Ayusin mo ang trabaho mo. Anong nangyayari dito? Tapos na ang laro. World Quest. Mawawala na ang mundo. Babalik na ito sa human world. Ano na naman to? Nasira ang pinto, naparusahan si Kuya Fang. Sinabihan na kita noong nag-training ka. Sinasabi mo ba na dahil ginamit ko ang ghost cultivation technique, kaya ako naiwan dito? Ngayon, abnormal ka na. Kasi isa kang ghost cultivator. Hindi ka nakabilang sa tao. Master Key, para lang sa tao. Ibig mong sabihin, ako ang unang player dito sa Weird World. Na-stock dahil ghost cultivator ako. Sa teorya. Mamamatay lang ako dito dahil sa bug. Daanin sa main gate, Jindy Way. Sabi ng multo, pagpasok sa fog, patay na. Kung maiwan, patay din. Kung pasok, patay din. Subukan lang, baka pala rin. Anong nangyari kanina? May mental pollution sa fog. Ang normal na tao, ilang segundo lang, sabog na katawan. Nakayanan mo gamit ang war body. Lumabas na. Yung captain ng security, hindi siya makakalabas. Pagpasok ko, mamamatay din ako. Sayang, gusto ko pa naman siya gawin manager. Manager, hindi na ako makakauwi. Kailangan ko na mag-survive dito. Walang kinalaman ang manager sa kaligtasan mo. Wala ka namang store dito. Anong manager gusto mo? Magkaka-store na ako. Bigyan kita ng 3 segundo para umalis. Sa akin na ang convenience store na to. Hindi tao haha. Aray, isa na namang walang alam. Ye. Anong pangalan mo? Anong nagawa mo dati? Zhang Ergaw. Nagnakaw sa kapwa. May ambisyon. Trial period, 1 buwan. Sahod every 6 months. Payag ka ba? Payag. Payag. Boss, tapos na ang renovation ng ika-4 na branch. Boss, yung nagwala ayaw magbayad. Binugbog namin sila. Sarado na ang pinto. Magaling. Panibagong laro para sa tao. Simula na. Si Kuya Feng ba yung ibig mo sabihin? Kilala mo ako. Ako si Chen Xiang. Fengji ng Xia Country. Naging bayani ka ng Xia Country. Fang Zi, nagkita ulit tayo. Simula ng memory quest, Fang Convenience Store. Sumunod sa employee handbook rules. Pagkatapos ng 1 buwan, mag-evaluate ang manager kung pasado ka, para malaman kung makakatapos ka ng quest. Grabe talaga. Bago na ang playground, store ni Kuya Fang na. Yung mga foreign player, siguradong magpapahirap kay Kuya Fang. Sandali, ano yung dala ng taga-E-Country?